Matindi itong mga kababayan na mga pasabog na balita sa Congress. Talagang ginawang playground po yung Pilipinas ng mga Chinese syndicates. Kaya siguro desidido po na yung ating Pangulong Bongbong Marcos ay tanggalin bilang Pangulo ng mga pro-China politicians. Konektado po sa politika yung sindikato. At yun din ang rason kung bakit yung propaganda po ng mga pro-China politicians ay nakatutok sa liderato ng Congress na nagsasagawa ng thorough investigation po dito sa mga karumal-dumal na mga activities nila. Yung droga, yung pugo, yung human trafficking, money laundering, lahat ng pinakang matitinding mapagkakwartahan po. Kaya pinag-iinitan po si Martin Romualdez. Kasi siyempre, siya po yung Speaker of the House at ang duda po ng mga kalyadong politicians ng mga sindikato, si Martin ang brain dito sa mga investigasyon. Pero sa pahayag ng ating mga congressmen, ito'y ginagawa nila bilang parte ng kanilang sinumpaang tungkulin. Bilang mga kongresista, walang politika dito para po ito sa bayan. But anyway, ibigay ko sa inyo po yung mga karumal-dumal na mga revelasyon. Ito ngayon yung balita sa Philippine Daily Inquirer. China crime ring behind Pogos, sabi po ni Congressman Barbers, Ace Barbers. Ito yung dapat na ipalit natin sa Senado. Si Congressman Ace Barbers, kaya lang iwan ko, yung tatay niya dating senador, General Barbers. Tapos itong si Congressman Pimentel, Johnny Pimentel, ito yung mga magagaling na congressman, mga kababayan. Si Dan Fernandez, si Congressman Abante ng Maynila, mga prinsipyado. At saka magagaling, ang kumandidato po ito yung ipalit natin sa islat ni Bato. Di ba? Si Bato po, senador ng mga Duterte at ni Pacquiao. Hindi man po ng mga mamamayang Filipino. But anyway, wag na muna natin pag-usapan si Bato. Sa susunod nating video siguro, yung Senate investigation na ginawa doon sa Kingdom in aid of Pacquiao. Sabi nga natin, napakasimple. Kukumbinsihin lang nila si Pacquiao na sumurrender. Ang gusto nilang sumurrender, yung ating Pangulong Bongbong, gusto pang utusan ni Bato para paboran si Pacquiao. And sabi ni Bato, I am appealing to you, Mr. President Bongbong Marcos. Please listen to these people. Sana ibalik mo ang buhay nitong mga tao na ito to normal, not only to the Kingdom of Jesus Christ members, but also to your policemen. Galing po ito sa ibang region na lang ilang araw na dito, walang matinong higaan. Walang matinong kain, walang matinong tulog, walang matinong ligo. I am appealing to you, Mr. President, please act on this. Huwag niyong isara yung utak ninyo para mahuli lang si Pastor Kibuloy. You are willing to sacrifice everything. Imagine mga kababayan, ganyan yung senador ng mga mamamayang Filipino. Hindi man naglilingkod sa ating mga mamamayan, kundi sa interes po ni Pacquiao. Simple lang yung sabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang kaso ni Pacquiao nasa korte. He has to submit himself to the court. Tapos ang drama, pag sumurrender si Pacquiao, mga kababayan, ilaban niya yung kanyang karapatan sa husgado, o di tapos yung problema sa kanyang kingdom, wala ng police na mag-stay dyan sa compound. Kasi yun man lang po ang purpose. I-serve yung warrant of arrest. Yung warrant of arrest, hanggat hindi na nahuli si Pacquiao, ganyan ang mangyayari dyan. Kaya nasa kamay ni Pacquiao ang katahimikan dyan. Kasi ang nanggugulo yung mga members ng kingdom, ginagawa nilang mahirap yung trabaho ng mga polis na nagsiserve ng warrant of arrest. Tama pa? But anyway, sabi natin, hindi man yan yung topic natin, mga kababayan. Kaya lang, koronektado po lahat. Pati itong issue sa Pogo, koronektado sa kanila. So, balikan natin, mga kababayan, ito kay Ace Barbers.
So sabi diyan, the head of the House of Representatives Quad Committee pressed the need for a Racketeer Influence Corrupt Organization Act or RICO Act, citing information uncovered by the Chamber's Super Panel showing activities of massive criminal enterprise emanating from Philippine offshore gaming operators or POGOs. So ito din yung sinasabi ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Kaya natutuwa siya na because of our good relationship with Indonesian authorities, ayun, nahuli po itong si Alice Goo. And by Monday, iharap na siya sa Senado. And possibly, pati dito sa Quad Committee, iimbitahin din po si Alice Goo kasi pari-parehas po ito. Konektado din dito sa iniimbestigahan ng Congress sa POGO. So sabi diyan, Surigao del Norte Representative Robert Ace Barber said the disclosure made by Cassandra Leong that her boss at Whirlwind Corporation, Duan Ren Wu, worked as policeman only confirmed the information he received that a China-based crime syndicate daw po was employing sakrog Chinese cops or policemen in illegal POGO operations dito po sa ating bansa. Yung mga Chinese police scalawags na natanggal doon, ayon pumapasok dito sa Pilipinas. Yan ang nangyari po during the previous administration. Naging maluwag sa mga Chinese. Barkada eh. Sila ngayon ang involved sa mga criminal syndicates, sa droga, sa human trafficking, money laundering, kung ano-anong mga criminal activities. Yun ang nadiscovery mga kababayan sa Quad Investigation. Ang cover nila po yung POGO. So sabi rito po sa balita, the Barbers-led House Panel on Dangerous Drugs is part of the Quad Committee that is looking into the link of POGO with extrajudicial killings or EJKs in the war on drugs. Pag sinabing war on drugs ng dating Pangulong Digong, the narcotics trade and other syndicated crime. The other Quad Committee members are the panels on public order and safety, on public accounts, and on human rights. So sabi po ni Barbers na yung kanilang committee hearings continue to unravel various racketeering schemes of a China-based organized crime syndicate that poured dirty money into the Philippines para makapag-set up ng illegal POGOs that hosted criminal activities such as kidnapping, torture, murder, online scams, human trafficking, and prostitution. Matindi po, mga kababayan. Kaya lumalabas yung war on drugs, mga kababayan ng previous administration. Piki po, cover lang po. You see, yan ang lumalabas dito sa mga investigation ng Congress. So sabi dyan, based on the testimony of witnesses in the Quad Committee, he observed an alleged diversion of POGO dirty funds to finance and reward Philippine National Police personnel involved in GEG case under the Duterte administration's drug war. So may drug war, mga kababayan, pero yung pondo pala para sa AJK nanggagaling sa POGO. Ganun katindi po. Barber said the hearings were pointing the Quad Committee to a direction that tells us that there is still so much more to uncover in the mystery behind the illegal POGOs in Bamban, Tarlac, in Porac, Pampanga, or even beyond. Yung sa Bamban, Tarlac po, yung mismong POGO po ni Alice Goo. So sabi po ni Barbers, kailangan anya ng isang batas. We have to draft an all-encompassing law like the United States RICO Act against known or would-be criminal enterprises in the country. According to Barbers, the U.S. RICO Act made it illegal to acquire, operate, or receive income
from an enterprise through a pattern of racketeering activity. Paliwanag niya na yung batas, the underlying tenets of the law is to prove and prohibit a pattern of crimes conducted through an enterprise which the statute defines as any individual, partnership, corporation, association, or other legal entity, and any union or group, individuals associated in fact, although not a legal entity. So, yan ang ginagawang investigasyon kasi po. All of this in aid of legislation. Yun ang uri ng batas na gusto nila na makraft as a result of this investigation na ginagawa po ng Kongreso. Kaya yung mga nagsasabi na this is, motivated by politics, na gusto lang ipin down, hindi pin, ipin down, yung mga Duterte, malabo po. Ang purpose nito mga kababayan, makakraft ng batas. Kumbaga, sumabit sila, that is, another story. Kasi kung lumabas sa investigasyon, talaga pong tumbok sa kanila, may pananagutan sila po, that will be decided mga kababayan once na natapos yung investigasyon ng Kongreso. So sabi po ni Barbers, kaduda-dudaan niya how a resigned policeman could have billions of pesos to buy huge parcels of land and construct buildings as well as enter into transactions with Pogos through Whirlwind Corporation. Ang dami pong binili. And it is a national security issue mga kababayan. Lahat may problema tayo sa China. Duda po, ginagamit ito para sa kanilang creeping invasion. They're using criminal elements na ma-infiltrate po tayo. Kumita pa sila na weaken pa yung ating bansa. Na-infiltrate tayo with the Chinese spies. Itong si Alice Goong nga pinagsususpitsan niya ang Chinese spy. Imagine, naging mayor ng Bamban Tarlac. Ganon mga kababayan, ito kaseryosong investigasyon ng Congress. At stake po ang very existence ng ating bansa, ng mga mamamayang Filipino, the future of the Filipino nation. Kinompromise na mga previous leadership natin. So sabi po niya, we all know that a policeman in China would not be paid much because the peace and order situation there is not bad. We all know they are under a communist regime. So their peace and order in the community is not terrible. O ngayon, ito pala yung isingit ko na lang po itong statement ng ating Pangulo sa pagkahuli kay Alice Goong. Pakinggan natin itong interview ng mainstream media po, Inquirer, sa ating Pangulong Bongbong. But sir, now that Alice Go is in custody, what do you want to hear from her? Or what do you expect from her, sir? Those are two very different questions. What I want to hear from her is for her to lay out exactly how these Pogos became such a large, it's basically a criminal enterprise. And as mayor, for her to say she did not know this was going on, it's very difficult to believe, because as a former local government executive, it seems impossible that an operation that is a few hundred meters away from my own office, na hindi ko alam yung nangyayari doon, illegal na ganitong kalaki na operation. Kaya sana may paliwanag na kung bakit hindi niya alam, kung paano bilang isang mayor na hindi niya malaman kung ano yung nangyayari doon sa bayan niya, na ganyan kalaki na problema. Tapos marami pa siyang kasagutin. Paano siya yumaman ng ganyan? Ba't ang dami-dami ng pera? Paano siya naging mayor na hindi naman sa kilala ng tiga doon? All of these things. There are many. All these questions have actually been asked by both the House and the Senate. I just hope she answers it better than her cohorts. Sina Cassandro at saka sina Silong, very evasive makasagot. Sana naman mabuti-buti ang sagot ni Alice Go as compared sa mga kasamahan niya. Because it will not help her at all to be evasive.
mas bibigat ang magiging problema niya kung hindi siya magsabi ng totoo. So bibigat ang problema niya pag hindi sila magsasabi ng totoo. So kailangan nilang makipag-cooperate sa ating mga authorities, sa ating mga congressmen, para siguro mabawas-bawasan yung kanila pong pananagutan sa batas. Ganon. O ngayon, mga kababayan, i-play ko sa inyo po yung congressional investigation ng Quad Committee sa pagigisa po ng ating mga congressmen kay Cassandra Leong. Ayan po yung fourth joint hearing ng Quad Committee sa tatanong po ni Congressman Ace Barbers. Sabi mo, ang business nyo ay hindi Pogo, tama? Yes po. At real estate, tama? Yes po. At kayo ang gumawa Si Cassandra ng mga Leong buildings, siya. Yes tama? po. Magkano ang cost ng building na Ito. ginawa nyo? Pwede ko i-double check po. Sige, do you have your data there now with you? No, kasi yung phone ko... Sige. So, pero kayo Sorry. nagpagawa. Opo. So, yung pinagawa niyo yun, sinong kasosyo mo dyan? Lahat ng name po sa corporation except kay Xiang Tan. Okay, kasi dun sa incorporator ng Lucky South 99, kasama dito si Mr. Silang tatlo, tatlo sila. Yan, si Mr. Chua, si Mr. I can't see your name. Yan, Mr. Linsangan, kasama ba sila sa investor? Hindi ko po sila kilala. Kasi sabi mo, yung incorporator ng Lucky South 99, sa records na hawak namin, sila ay isa sa mga may-ari ng Lucky South 99. Ang alam ko po, ang may-ari po ng Lucky South 99 is yung nangungupa po dati sa amin. Tapos ngayon siya na yung owner, si Mr. Cheng. Chinese. Yes. Chinese. Gonna update you po sa pangalan. Okay. Hingiin ko lang po. So, Alamin ko lang. sige. So, yun kayo ang nagpatayo. Kasama ka kasi may investment ka mo doon, di ba? Opo. So, kasama ka doon sa nagpatayo ng mga building. At Opo. sa ngayon, hindi mo kayang masabi sa amin kung magkano yung cost ng mga building na yon. Pero I'm sure malaki yon kasi ang daming building di ba? Ilan total number of buildings doon sa area? 40 plus. 40 plus buildings. Opo. At hindi pa kasama yung mga mansions. Kasama na po siya sa... Kasama siya doon sa 40 plus buildings? Opo, iba po yung sinasabi ni Mr. Chair na mansion na sa Porac and iba po yung sa office po. Okay. Tanong ko lang, no? Kasi puro mga Chinese yung kapartner mo dyan sa real estate na negosyong yan. Tama? Oo. Sa tingin mo, saan galing yung pera nila? Mr. Chair, lahat ng pera po namin is galing po sa hard-earned money po namin. Saan? Sa Pilipinas din po. Sa Pilipinas? Again, yung lupa po namin is installment po. Hindi po namin fully paid ang lupa. Yung perang ginamit nyo pagpatayo ng mga building, saan galing yung pera na yun? Yung part ko is tawag dito sa mom ko. Mami mo. Yung part ko po. So, Yes. ang mami mo ay may business. Ano lang po, wholesale. Wholesale. Opo, Ng Chinese po kami. Wholesale ng Ng mga iba-ibang product. parang goods coming from China, ganon. Yes Kasama. po. So, ibig sabihin, dahil dun sa negosyo ng mother mo, nag-invest ang mother mo tsaka ikaw. No po, wala na po nung time na yun, wala na po yung mother ko. Pero yung pera ng mother mo, na kanino? Nasa akin po. Ilang kayo magkapatid? Dalawa po. Dalawa. So, yung mas matanda ka. Tapos Opo. sabi niya ni Okay, Cassandra kasi Leong, mahiwaga yung elementary lang daw Saan siya ang galing yung tinapos pera? niya. Pinagpatayo ng building. Kaya Eh, sabi mo ni sa'yo, Congressman sa side ng Abante, mother mo. genius ka niya. Yung mga kasama mo. Saan kaya galing yung kanilang perang ininvest dyan? Ang alam ko po, pwede ko i-double check. Hindi ko po talaga sigurado eh. Ano yung pakiulit? Pwede ko po i-double check. Hindi ko po sigurado. Sige, Kasi po, Mr. Chair, hindi ko naman po talaga alam kung paano po. If you're gonna ask me po right now, hindi ko po Yung ma-explain sa inyo. Yung bang pera nila galing sa abroad? Hindi ko po alam. Yung bang pera nila ay galing sa negosyo nila rito?
Hindi ko po talaga alam. Hindi ko po masagot kasi hindi ko po talaga alam eh. Hindi, sige. Kasi para importanteng malaman namin siyang galing yung pinagpatayo nyo no ano, dahil hindi yun basta-basta eh. Diba? Gaya ng sinabi mo, nung tinanong kita, mga investor, no? Parang ikaw, investor. Kaya tinasabi mo, yung mga incorporators ng Lucky South. Sila, incorporator sila ng Lucky South eh. Base sa dokumento na hawak namin, sila ay mga dating incorporator. Basta, ang alam ko po, ang may-ari ng Lucky South, si Mr. Cheng. I'm gonna give you his full details once na ma-call ko po yung mga tao. Hindi kaya, ito tanong na diretso, hindi kaya galing sa drugs ang negosyo ng mga partner mo, yung mga kasosyo mo? Yun. Sigurado po ako, hindi po. So, hindi. So, hindi kaya ito ay nilolonder lang, money laundering dito sa Pilipinas, yung perang galing sa mga illegal na source? If you're gonna ask me po, hindi po. Gano'n mo kakilala yung Mr. Wu? Close kami pag pumupunta po siya sa Pilipinas. Kasi ninong mo. Opo. Except nung bata ako, nung nasa China po ako, nagbe-vacation lang po. Nakikita ko po. So, ito bang si Mr. Wu, ilang taon? Mga ilang taon ito? +40. May asawa? Yes po. Chinese, Pilipina? Chinese po. Nandito sa Pilipinas o wala? Wala po. Sa China? Nasa Singapore po. Anong Mga negosyo Chinese niya talaga sa po. China? Nagpiesta rito? Sino po? Si Mr. Wu. Wala. So, hindi mo siya ganun kakilala to know. Ang alam ko lang po is nagtatrabaho siya sa government agency noon. Tapos nag-resign na po after. Tapos nagnegosyo siya. Opo. So dati siyang empleyado ng China government. Tama? Simpleng police lang po siya. Yon. So, Pero actually, again, nag-resign na rin po siya. Oo. Tama ka. Kasi yun din ang aming information. Police Iskalawag. Dati siyang police. In fact, marami siyang record. Alam mo ba na may mga record siya pagiging police? Record na? Record na maraming negative na record siya doon sa China. Alam mo ba yon? Sige, sasabihin ko sa iyo at the appropriate time. Okay? So, again, nakakapagtaka kasi na nag-invest ka dyan, yung hard-earned money sinasabi mo, galing sa'yo, galing sa mother mo, itinaya mo dyan sa negosyong yan, wala kang kasiguruhan kung ito ay babalik o sigurado kang babalik. Magdedibidendo ka. Mr. Chair, wala po kasiguraduhan sa negosyo. Okay, tama yan. No? Kasi yun din ang aking pananaw. No? Dahil pagka nag-invest ka, lalo na kung malaki ang investment mo, no, para ka nagsusugal. Di ba? Mababawi mo lang siguro yun kung siswertehin ka sa sugal. Tama ba ako? Opo. Okay, sige. So, no further questions. Chairman? The next, yes. Kasi, bakit gusto niyo sa Pampanga? Anong meron sa Pampanga? Sisi. Bakit? Ba't di mo kakit masagot? Kasi nandiyan ka lang, tagal-tagal mo na sa amin. Sa Pampanga. Tiga Pampanga. Tiga Pampanga ako. Hindi crowded ang Pampanga po. Tsaka malapit siya sa Manila. Malapit siya sa Manila. Opo, 2 hours drive lang. 2 hours na biyahe lang po. Sino ang gumawa ng Pogo sa Porac? Nung una, real estate lang po siya. Tapos pinarentahan lang po sa mga Pogo. Hindi nga. Sino ang gumawa yung contractor ng mga building na 40 plus sa Porac? Double check ko po para masigurado ko lang na tama po yung information na ibibigay ko po sa inyo. May kontrata ba kayo nung gumawa ng mga building sa Porac? Ang alam ko po, meron po. Pwede mong bigyan itong committee na to para malaman natin? Try ko pong mag-contact kasi wala po talaga ako lahat ng contact eh. Dahil nga yung phone ko May building permit ba kayo?
Ang alam ko po meron kasi, hindi ko po sigurado po ha. Basta ang alam ko po meron kasi may tagalakad for that po. Well, anyway, kaya tinawag ko kasi masyado nang kawawa yung probinsya po namin. Masyadong sikat araw-araw. Alam niyo po, kaya nandito yung Quadcom. Number 1, diyan nakita yung droga na 3.6 billion na 560 kilos sa bayan ko sa Mexico, Pampanga. Pangalawa, diyan nangyari ang bentahan ng lupa, ang nakabili mga Chinese na korporasyon. Tindi. And all incorporators ay Chinese. Ang nakabili, thousands of hectares. Ang Tindi. nakabili mga Chinese. Kaya yung public accounts nandito. Pangatlo, yung Pogo, nakita natin sa Porac, sa Bamban. Kaya nandyan si Chairman Dan Fernandez. Pangapat, kaya sinasabi ko to, nalulungkot kami, maraming tumatawag sa akin, anong nangyari sa probinsya natin sa Pampanga? Diyan nangyari yung karumal-dumal na pinakita ni Chairman Fernandez. Pinugutan ng ulo, pinatay. Tindi. Talagang grabe yung ginawa nila. Kaya nandito tayo ngayon, di ba kasi? So, next time, kung pwede mong ibigay sa amin yung capitalization ng inyong kumpanya para ma-assess lang namin yung paggawa nyo sa Bamban at saka sa Porac. Pwede ba kasi? Mr. Chair, correction lang po wala po akong kinalaman sa Banban. O, po Porac, sa amin. Porac. Opo. Si Alice Guo, meron naman kaalaman sa Bamban, di ba? Kaya we invited Alice Guo na. So, Mr. Chairman, maraming salamat. Yun lang. Ganon kaseryoso. Wala itong politika, mga kababayan. Kung may mga ma-involve dito mga politicians, lalo yung previous administration, hindi man po sinasadya. Kumbaga, nagkataon kung konektado sila. So may pananagutan sa batas siyempre. Kasi pumasok sila sa ganyan. Kasi gustong matumbok ng Quad Committee. Bakit ito nangyari? Hindi ito mangyayari kung wala, mga kababayan, na mga enablers. Itong mga enablers na to, malamang sa malamang, mga opisyal o dating opisyal ng ating pamahalaan. Kung ganon, dapat silang managot sa batas. Yan po ang tumbok, mga kababayan. O ngayon, kasi konektado ito, mga kababayan, sa war on drugs, kaya nga po Quad Committee siya. Yung Pogo konektado sa EJK, sa war on drugs, money laundering, at kung ano-ano pang mga krimen. Ngayon, sa pagtatanong, investigasyon ng Quad Committee, doon sa nangyari, mga kababayan, sa penal colony sa Davao, ito ngayon yung development ng balita. Itong si Colonel Padilla po, ibinulgar niya sa Quad Committee na pre-pressure daw siya ni Garma to let Chinese inmates be killed. Ito yung mga drug lords, mga kababayan, na una nang ibinulgar ng mga inmates na ginamit sa pagpatay. Narinig niya, ang utos daw galing sa dating Pangulong Digong. Yung sa EJK po ito na issue. Para lang magka-background kayo po ng kwento. So yan sabi diyan, Padilla says Garma pressured him to let Chinese inmates be killed. Yung mga drug lords po, yung tatlong Chinese drug lords. A former prison official said one of former President Rodrigo Duterte's most trusted police officers forced him to go along with a plot that led to the killing of 3 Chinese drug lords or trafficking convicts at the Davao Prison and Penal Farm noong Agosto 2016. Pagkaupo ng dating Pangulong Digong. O ngayon, mga kababayan, pakinggan natin yung kanyang testimony. Ayan po sa pagtatanong ng Quad Committee, si Congressman Johnny Pimentel po siya. Ayan po. Tanong ko po sa inyo, paano nyo nakausap si Ruyina Garma?
Meron ba kayong telepono? Telepon po through Jimmy. Babaeng Meron ba kayong telephone number ng Colonel Rowena Garma? Wala po. Through Jimmy, PDL Jimmy. Babae po yan, Fortaleza lang po. Rowena sa Garma, salaysay po ninyo, na police officer. nakausap po ninyo si Colonel Garma through PDL Jimmy Fortaleza. Mr. Chair, I'd like to put it on record that the statement testimony of Colonel Padilla definitely corroborates with the affidavit of PDL Jimmy Fortaleza on paragraph 5 nung unang linggo ng Agosto 2016. Tinawagan ako ni Garma at sinabi sa akin gusto niyang makausap si Superintendent Padilla. Pinuntahan ko si Superintendent Padilla para ibigay sa kanyang cellphone at makapag-usap sila at pinatotohanan ni Colonel Padilla na nag-usap nga sila through Jimmy Fortaleza. So again, Mr. Chair, nagpapatunay lang to na yung resource person natin na si Jimmy Fortaleza ay nagsasabi po ng totoo. Ngayon po, Mr. Chair, ang tanong ko po, Colonel Padilla, nung nag-usap na po kayo ni Colonel Rowena Garma, ano ho ang sinabi niya sa inyo? Yun pong nakalagay po sa aking affidavit. Okay, babasahin ko po yung sinabi ni Garma. Sabi po ni Chief Garma, yung pong tawag ninyo, may mga tao kami dyan na gagawa at huwag mo na questionin. And whether you like it or not, we will operate and do not interfere. Baka madamay pa pamilya mo. Mag-cooperate ka na lang or mananagot ka sa amin. Ano ba yung plano nilang ipagawa? Naintindihan nyo ba? Kasi sinabi lang dito, meron kaming ipapagawa, meron kaming ipapa-operate. Ano ba ang pagkakaintindi nyo sa sinabi po ni Colonel Garma? Tungkol po doon sa pag-eliminate ng 3 Chinese nationals. So sinabi niya, in short, Mr. Chair, ang sinabi po ni Garma, Colonel Padilla, na meron silang operations doon, ipapapatay nila yung 3 Chinese national. Hindi po ba? Yes, Your Honor, Mr. Chair. Okay. After noon po, pagkatapos inyo mag-usap ni Colonel Garma, sinabi nyo po kay Jimmy Fortaleza, sige, magkikita na lang kami ni Colonel Garma. Hindi po ba? Wala po akong matandang sinabi kong ganun. Ang natandaan ko po yung kung ano yung nilagay ko sa aking affidavit. Kasi during that time, talagang intense pressured na po ako kasi nangyari na yung sa Abuyog Leyte, yung prison facility rin po namin doon na pinasok rin po ng mga operatives. So, Mr. Chair, ibig yun yung sabihin, Colonel Padilla, na hindi nyo kilala, hindi kayo nagkita, not even once, ni Colonel Garma? Hindi po, kasi yung cellphone, hanggat maaari, ayaw niyang makuha ko yung number niya. Kaya yung cellphone na binigay nila kay Jimmy Fortaleza ang ginagamit po. Ayaw pong ma-identify yung kanyang number. Pero napaka-imposible po na napakalaking operation. Tapos through telephone lang po, Mr. Chair, isinunod po ninyo si Garma. Kilala po ba ninyo si Colonel Garma nung nag-usap po kayo? May first hand ba kayo? Just through a telephone call, naniniwala po kayo kaagad? Alam na ho ninyo natin na marami hong scammer. Sasabihin lang na ako si Colonel Garma, may operation ako dyan, meron kaming ipapatay. Lalo na ito, ang order is may papapatay kami dyan na Chinese national, ay naniniwala kayo kagad? Kahit na hindi nyo kilala yung tao? Kilala ko po siya, not personally, professionally, with her position as Deputy Chief of CIDG of Davao. So kilala po ninyo. Sabi nyo po kanina, hindi nyo kilala. So ngayon, Mr. Chair,
pinatotohanan mo, nakilala mo si Colonel Garma. Sa position lang po, pero personally, wala po kaming... At saka, doon lang po sa cellphone. Okay. Mr. Chair, pagkatapos na nag-usap kayo ni Garma, inutusan ka, huwag kang makialam, meron kaming operations dyan, may papapatay kami. Ano na ang sunod na nangyari? Nag-usap pa ba kayo uli ni Colonel Garma? Wala na pong nangyaring pag-uusap pagtapos nun. Actually, Mr. Chair, nang maguling pagkatapos sila mag-usap ni Colonel Garma, doon na po ginawa yung plano, which I certainly believe, wag sana po kayo magagalit, which I certainly believe that Colonel Padilla is heavily involved in the planning. Kasi po, unang-una na question, hindi po mangyayari ang pag-transfer ng 2 pumatay at 3 namatay kung hindi manggagaling sa warden ang order. If I may, Mr. Chair, yung unang sinabi nila, instruction, na kailangan gumawa ko. Pero hindi ko po pinansin yun. Kaya galit na sila sa akin. Gumawa po sila ng ibang strategy. Kasi parang nababagalan sila sa akin. Wala po akong ginagawa. Hindi po ako kumikilos during that time. So, gumawa sila ng another strategy na parang blind nila ako sa pangyayari. Kasi, further, Mr. Chair, Sige, please proceed. kasi po, sinafety ko talaga yan dyan sa prison disciplinary. Yung prison disciplinary ay yung foreigner cell. Within the prison disciplinary din po yun. Kabilang selda lang. Kaya po, nung gumalaw na sila, may mga operations na kuan, blind na po ako ron. As I said, nakalagbok po lahat sa blatter. Yung pati pagbitbit nila sa kabila without my consent. Ganun po ang nangyari. Kumbaga, parang minadali na po nila yung operation na yon. Renassure na nila ako dahil hindi ako gumagalaw. Gumawa sila ng sariling strategy. If I Mr. may, Chair, ano yung sabi ni Colonel Padilla? Sila. Ginawa nila, gumawa sila. Sino po itong sila? Yun na po, involved na po yung 2 PDL at behind that, hindi ko na po alam kung may... Sandali, Mr. Chair. Kayo po ang warden. Yung 2 PDL bilanggo po. Sila ba magde-decide na sila nilipat sa Bartolina? Sila ba magde-decide Hindi na po. sila ang gagalaw? Yung ganito po para mabigyan po ng buong overview of picture lahat ng tao po dito. Itong nangyari pong insidente nito, kung ihambing po natin sa pelikula, yung 2 tao, si Andy Magdadaro at saka si Leopoldo Tan, mga aktor po yon. Ngayon, yung executive producer po ng insidenteng punto, si Colonel Ruina Garma. Ngayon, ang executive producer, nag-uutos lang po yan. Pero ang floor director dito, ang executive director po dito, si Colonel Padilla. It happened within his premises. He is the man in charge. I do not believe that there was no order coming from him. At saka sinasabi po niya ngayon, gumagalaw sila. Gagalaw ba yung 2 PDL doon sa loob ng kulungan na walang pahintulot ng warden? Gagalaw ba yung sinasabi niyong ship commander ng order na walang pahintulot po sa inyo? That is why, Mr. Chair, marami pa ho ditong mga inconsistencies. But I know that there are many, isa pa lang yan na sinasabi kong mga inconsistencies. But based on my interpellations and based on the appreciation of the affidavits, I have found out, or I have concluded, Mr. Chair, that the affidavit of Colonel Padilla corroborates with the affidavit of Mr. Leopoldo Tan with regards to
the Chinese nationals. I also conclude, Mr. Chair, that his testimony corroborates with the affidavit of Jimmy Fortaleza. Inamin na ho niya na nakausap niya si Garma dahil kay Jimmy Fortaleza. However, I believe that Colonel Padilla is holding more information vital to this hearing. Hanggang doon po lang kayo, yung affidavit po ninyo, Mr. Chair, hanggang doon lang po kayo kay Garma. Pero sa buo salaysay ni Leopoldo Tatan, nandoon po kayo. Una, binanggit po kayo, nung kinontak na kayo ni Colonel Garma, sabi nyo po, makikita kayo. I believe, Leopoldo Tatan, bakit po? Pinalabas po ninyo yung dalawang PDL, hindi pinalabas na doon lang sa may gate para makausap po si Art Narsoles at saka si Colonel Garma. And then, nung nangyari pong insidente, pumunta po kayo, inamin ho ninyo din yun, sa affidavit ho ninyo, Mr. Chair. Pagkatapos nung nangyaring insidente, pumunta po kayo sa Celda 6 at tinignan nyo yung namatay na mga Chinese nationals. Lahat po sa buong salaysay, kayo po ang binabanggit ng dalawang PDLs. Mahirap po mangyari isang ganitong kadrumal-dumal na krimen na kayo po ang in charge ng DAPICOL na wala kayong kaalam-alam. Hindi, imposible po mangyari yon. I have been in the government service for the past 25 years. And all chief executives, ihahangibin ko na lang ikaw na isa kang chief executive ng warden. The buck stops there. All decisions. Kaya po kayo nilagay doon dahil kayo magsusupervise, magmamanage. Imposible ang manager, supervisor, hindi po alam ang nangyayari doon sa bilanggo. Therefore, Mr. Chair, I have come to a conclusion, but that is my opinion, that our resource person is lying to us, holding vital information. Marami ho pong inconsistencies doon sa affidavit po niya. Yun lang po, Mr. Chair.